Father God in heaven, salamat Panginoon sa mga bagay na ginagawa po ninyo sa amin. Salamat po o Diyos sa pagkakataong ito na makarinig kami ng inyong mga banal na salita. Pagpalain po ninyo ang araw na ito. Makarinig kami ng mabuting balita. Kayo po ang gumabay sa aming pastor, si Pastor Ray, na siyang mag-aayag ng inyong banal na salita. Itago niyo po siya sa inyong likuran, Panginoon. Nang sa gayon, ang inyong mga salita lamang ang makita namin, Panginoon. Naway lahat ng aming marinig at matutunan, Panginoon, ay makatulong ito sa aming spiritual na buhay. Salamat po at gabayan po ninyo kami mula sa simula hanggang sa katapusan ng gawain na ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa, lahat ng makikinig, lahat ng manonood sa oras na ito, Panginoon. Gamitin niyo po ang bawat isa ayon sa inyong kalooban, Panginoon. Sa iyo po namin maingat na ibinabalik lahat ng mataas na papuri, pasalamat sa pangalan ng Panginoon Hesus at patnubay ng banal na Espiritu. Amen. His light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley and there are shadows all around, do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you nor forsake you, and His word is true. God is good all the time, all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good. God is good all the time. We were sinners. We were sinners, so unworthy, still for us He chose to die. Filled us with His Holy Spirit, now we can stand and testify that His love is everlasting and His mercies, they will never end. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time, all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Though I may not understand all the plans You have for me, my life is in Your hands, and through the eyes of faith I can clearly see God is good all the time. He put a song of praise in this
is good all the time. And through the darkest night, His light will shine. God is good, He is so good. God is good, He is so good. God is good, He is so good all the time. Let us offer our lives unto the Lord. Hallelujah, God. Beautiful Lord, wonderful Savior,
acceptable unto your sight, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen. Lucas chapter 12, verse 15 to 21. Sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Pagkatapos isinalaysay ni Jesus ang isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukiran. Kaya't sinabi niya, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong mapaglagyan sa aking mga ani. Alam ko na, ipagigiba ako ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking mga ani at iba pang mga ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon, kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom, at magpakasarap sa buhay. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabi ring ito'y babawian ka na ng buhay. Kanino mo ngayon mapupunta ang iyong inilaan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig at nanonood. At sa umaga pong ito, sa ating muling pagsamba, araw ng linggo, ay nais ko pong batiin kayo ng isang mapagpalang linggo ng umaga ngayong araw na ito. Muli po, amin pong pinag-aanyaya ang aming programa ng Faith in Christ Jesus Ministry, ang aming pangangaral ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagsamba sa live stream. Kaya welcome po ang bawat isa at ang lahat po ng kaanib ng Faith in Christ Jesus Ministry ay bumabati sa inyo ng isang magandang umaga at mapagpalang linggo ng pagsamba. Bagamat po sa kasaysayan ng Biblia, may mga pinili ang Diyos, a selected few in the Old Testament na naging napakayaman, who became very rich and wealthy, katulad ni Abraham, ni Job, ni Solomon, at mga iba pang personalidad sa lumang tipan na pinili ng Diyos upang sila'y biyayain ng material wealth sa kanilang buhay. Subalit, hindi po ipinangako ng Diyos ang material wealth as a general rule sa kanyang mga anak. Hindi po lahat ng kanyang mga anak sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya at pagtanggap sa ating Panginoon, they became children of God. Hindi po sila pinangakuan ng Diyos na ang kanilang buhay ay patuloy na magiging masagana at lalong-lalo na hindi siya nangako na ang mga Kristiyano ay magiging mayaman. Although there are exemption, may mga ilan-ilan na sila'y biniyayaan ng material blessing, ng wealth, dahil
napatunayan nila sa kanilang buhay na kaya nilang hawakan ang anumang kayamanan, panglupa. Sila'y pinagkatiwalaan ng Diyos para sa isang purpose. For the glory of God and become an instrument of channel of blessing. Sila'y pinagkatiwalaan ng material wealth upang sila ang maging instrumento ng Diyos upang pagpalain ang ibang tao. Channel of blessing, ika nga. Pero hindi pa rin sa atin yun. Ano man po ang kayamanan na ipinagkakatiwala sa atin ng Panginoon, ito ay only entrusted to us so that God may bless others. At tayo ay siyang kanyang ginamit bilang instrumento upang maging daluyan ng pagpapala. Sa katunayan, ito'y kanyang ipinagbawal sa lahat ng Kristiyano. Pakinggan ninyo ang sabi ng Panginoon dito sa Mateo, in Matthew chapter 6. Pakinggan ninyo ang sabi ng Panginoon. At ang talata ay pasimula dun sa verse 19 at babasahin ko hanggang verse 21. Sa wikang Tagalog po, ito po ang sinabi ng Panginoon. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan sa lupa. So, madaling salita, bagamat mayroong mga exceptional cases na pumipili ang Diyos upang ibigay niya o ipagkatiwala niya ang kayamanan sa isang Kristiyano para siya'y maging daluyan ng pagpapala so that God may bless others, nag-warning siya sa ating mga Kristiyano. Ang sabi niya, huwag kayong magtipon ng kayamanan sa lupa, na dito'y sumisira ang tanganga at ang kalawang, at dito'y nanghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Kundi magtipon kayo ng kayamanan sa langit, na dooy hindi sumisira kahit ang tanga, kahit ang kalawang, at dooy hindi nanghuhukay at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, doon naman doroon ang iyong puso. Nagbabala po ang Panginoon. Ang sabi niya sa ating mga Kristiyano, sa kanyang mga anak, sa madaling salita, tayo na kanyang mga anak. Ang sabi niya, huwag kayong magtitipon ng kayamanan dito sa lupa. Material blessing. At magtipon kayo ng kayamanang makalangit. Sapagkat daw, kung yung kayamanan, kung nasaan ang yung kayamanan, ay doon ang iyong puso. Ulitin ko po ang bagbasa dun sa verse 21, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman doroon ang iyong puso. Ang ibig pong sabihin ng Panginoon, the moment na you gather treasure dito sa mundo, mapapalayo ang iyong puso at sisira sa iyong magandang relasyon sa Diyos. Kaya, kanya itong pinagbawal. Huwag kayo, sabing ganon, huwag, do not. Alam ng Diyos na
sandaling nagtipon tayo ng kayamanan dito sa lupa, ang mangyayari, masisira yung magandang relasyon natin sa Kanya. Ang ating pagkatao ay magiging makasarili, selfish and greedy. Mawawala yung pagmamahal natin sa kapwa. At sabi ng Panginoon, kung nasaan ang iyong kayamanan ay duroon ang iyong puso. That is why love of money is the root of all evil, sabi ng Panginoon. Gayunpaman, may pangako ang Diyos sa kanyang mga anak. Ang sabi niya, I will never leave you nor forsake you. He will provide all our needs. In Philippians chapter 4, sabi ni Pablo, my God shall supply all my needs. Ang lahat ng pangangailangan ng isang Kristiyano ay inako ng Diyos na kanyang responsibilidad. All our needs. Here is a story na binasa kanina sa ating scripture reading. A story about a rich man. Patungkol sa isang taong napakayaman. At pakinggan ninyo ang sinasabi ng kasulatan dito sa Lucas chapter 12 at atin pong muling babasahin beginning verse 15. Ito ang kwento ng isang mayamang tao na naging labis-labis, sobra-sobra ang kanyang kayamanan, more than what he needs to live comfortably. Ang ibig ko pong sabihin, yung nasa kanya ay sobra-sobra na. Kahit bahagi lamang nito ang aariin niya, ay makakapamuhay siya ng masagana. Very comfortable life. Kaya niyang bilhin kung ano ang gusto niyang bilhin. And yet, sobra-sobra pa rin. More than enough. Until, dahil sa sumobra at lumabis ng lumabis ang kanyang kayamanan, he became greedy. Yung naging laman ng kanyang puso, araw at gabi, ay ang kanyang kayamanan. At nakalimutan niya na merong ikalawang buhay na dapat niyang paghandaan. Ang kanyang focus ngayon ay doon sa kanyang kayamanan sapagkat kung nasaan ang kanyang kayamanan, ang sabi ng Panginoon, ang kanyang puso ay duroon din. Namuhay siya sa araw-araw na ang laman ng kanyang puso ay ang kanyang kayamanan. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, you fool, tonight you will lose, your soul will be taken. Kaya ang mensahe po natin ngayong umaga ay pinamagatan nating every day in the life of a fool. Every day in the life of a fool. Araw-araw ang nagiging buhay ng isang baliw. Pakinggan ninyo ang kwentong ito na ibinahagi ng Panginoong Hesus. Isang parable about a very rich man. In verse 15, ito po ang sabi ng Panginoon to lay the basis of the story. At sinabi niya sa kanila, mangagmasid kayo at kayo'y mag-ingat sa lahat ng kasakiman. Sapagkat ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na tinatangkilik niya. He laid down the basis how a Christian should live in this earth. Nilatag po niya yung basihan kung paano mamuhay ang Kristiyano dito sa lupa.
At ito ang sinabi niya, ang buhay daw ng isang tao ay hindi nasusukat sa kasaganan ng mga bagay na tinatangkilik niya. Ang ibig sabihin, hindi masusukat ang iyong pagkatao at basihan ng pagpasok sa kaharian ng Diyos o dun sa langit ay hindi masusukat sa pamamagitan ng mga bagay na iyong tinatangkilik, sa madaling salita, sa iyong kayamanan. Kaya ang sabi ng Panginoon, huwag kayong magtipon ng kayamanan dito sa lupa. And then verse 16, at nagsaysay siya sa kanila ng isang talinhaga na sinasabi, ang lupa ng isang taong mayaman ay namunga ng sagana. At inisip niya sa sarili na sinasabi, ano ang gagawin ko sapagkat wala akong mapaglagyan ng aking mga inaning bunga? Notice this. Wala na siyang mapaglagyan dahil sobra-sobra ang kanyang inani. In other words, pagkatapos niyang inani, nung ilagay niya dun sa kanyang, sabihin nating, warehouse o imbakan ng kanyang ani, sobra-sobra po. Punong-puno na yung imbakan niya, meron pang mga sobra. In other words, yun lang mapuno na yung laman ng kanyang mga warehouse, yung kanyang imbakan ng kanyang mga ani, sobra-sobra na po, ay punong-puno na po yun. Sapat at more than enough na para siya mabuhay ng sagana. And yet, meron pang sobra. Labis-labis pa, napakarami pa. Kaya inisip niya sa kanyang sarili, anong gagawin ko? What will I do? Sapagkat wala akong mapaglagyan ng aking mga inaning bunga. At sinabi niya, ito ang gagawin ko. This is what I'm going to do. Ang sabi niya, igigiba ko ang aking mga bangan at gagawa ako ng lalong malalaki at doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at ang aking mga pag-aari. O ito ngayon ang kanyang ginawa. Tinanong niyang kanyang sarili, nag-isip siya ng paraan, and the solution na kanyang gagawin, yung lalagyan niya na marahil lalaki na yon, ay gigibayin niya at magtatayo siya ng mas malaki upang ang lahat ng kanyang inani ay maiambak niya o mailalagay niya dun sa malaking warehouse o bangan o sa English po, burns. Lalakihan niya yon at doon niya ilalagay ang kanyang mga inani. At pagkatapos, at sasabihin ko sa aking kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon at magpapahingalay ka, kumain ka, uminom ka, at matuwa ka. Sa English version po, ang sabing ganun, and I will say to my soul, soul, thou hast much good laid up for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry. Sabi niya, sasabihin ko sa aking kaluluwa, mag-relax tayo kaluluwa. And gagawin natin, kumain tayo, at pagkatapos uminom ng uminom at magpakasaya sapagkat labis-labis ang kayamanang dumating sa akin, and be merry. Dadapot sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na haling, hihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa at ang mga bagay na inihanda mo ay mapapa sa kanino kaya? Gayon nga ang nagpapakayaman sa ganang kanyang sarili
at hindi mayaman sa Diyos. Ito po ang tekstong ating gagamitin at kaya't pinamagatan po natin ng mensaheng ito ng araw-araw sa buhay ng isang baliw. Every day in the life of a fool. Ang mensahe pong ito ay inspired from the life story of a certain famous actor in the 70s. Ang pangalan po niya is Walter Navarro. Minsan po kasi nakita ko sa YouTube ang kanyang kasaysayan ng kanyang buhay. Ay siyang napakasikat na artista at mangangawit. At doon sa kanyang kwento o kasaysayan ng kanyang buhay ay yun palang ipinalalo niya. He became champion o siya ang nagwagi dun sa final ng Tawag ng Tanghalan in 1972 at ang winning piece o yung winning song na kanyang inawit ay may pamagat na A Day in the Life of a Fool. Kaya po, I was inspired to bring to you this message na aking pinamagatang Every Day in the Life of a Fool. Nung siya'y naging famous at he became so rich, ang tawag po sa kanya nung mga kolehiyala noon ay pogi sapagkat he was a very handsome young man at siya'y namuhay katulad ng isang baliw. He lived the life of a fool. Woman doon, drugs dito, etc., etc., until he became sick. Ang kanya pong hindi po siya makapagsalita ng diretso. Utal-utal po siya. Hanggang sa bumuti ng konti ang kanyang buhay, ang kanyang kalagayan, at nakakapagsalita siya pero bulol pa rin. At sinimulan niyang hanggang sa matagpuan niyang Panginoon at siya'y nagsimulang umawit muli kahit sa bulol po ang kanyang boses ay umawit para sa Panginoon until he died at the very young age. Kung hindi po ako nagkakamali, at the age of 21, during the prime of his life, he was so rich and famous, but ang naging problema niya, he lived a life of a fool. Kaya tamang-tama po yung kanyang inawit, A Day in the Life of a Fool. Kaya minabuti ko po na dahil sa inspiration na nakuha ko dun sa kanyang pag-awit na A Day in the Life of a Fool ay akin pong pinagsama yung kasaysayang ito ng isang mayaman na tao at yung buhay ni Walter Navarro. At atin pong pag-aaralan at atin pong alamin ang mga aral na dala-dala ng kwentong ito ng ating Panginoon dito sa Luke chapter 12, and the verses is beginning verse 15 hanggang 21. Ano po ang aral na ating makukuha sa mensaheng ito? Una, atin pong basahin muli verse 16 hanggang verse 18. At nagsaysay siya sa kanila ng isang talinhaga na sinasabi, ang lupa ng isang taong mayaman ay namunga ng sagana. At inisip niya sa sarili na sinasabi,
Ano ang gagawin ko sapagkat wala akong mapaglagyan ng aking mga inaning bunga? At sinabi niya, ito ang gagawin ko. Igigiba ko ang aking mga bangan at gagawa ako ng lalong malalaki. At doon ko ilalagay ang lahat ng aking butil at ang aking mga pag-aari. Nais kong pansinin natin ang mga katagang kanyang binitiwan. Ang sabi niya, in verse 17, ang sabi niya, and he thought within himself. Inisip niya sa kanyang sarili. Sa kanyang sarili lamang. Ang inisip niya ay ang sarili niya lamang. At ang sabi rin niya, I will pull down my barn and build a bigger one. In other words, sobra-sobra po, more than enough ang kanyang inani, more than what he needs to live a comfortable life. Meaning, he can buy everything that he needs, pero meron pa rin sobra. Sobra-sobra pa rin. At yung sobra-sobra, sobra na nga eh. Ang ibig pong sabihin, pag sobra, hindi mo na kailangan eh. Pero, itatago pa rin niya. Iimpukin pa rin niya. Kaya magpapagawa pa rin siya ng malalaking bangan o warehouse, burn, upang pati yung hindi na niya kailangan, sobra-sobra niya na iipunin pa niya at itatago. Ano po ang ibig sabihin niyan? Naging makasarili na siya. Ang iniisip niya ay ang sarili na lamang niya. And hindi lamang po, naging greedy na siya. Isipin mo, hindi na niya kailangan na pwede na niyang ipamigay sa kanyang kapwa sapagkat yun lamang mapupuno yung kanyang pinaglalagyan ng kanyang ani ay sobra-sobra na, pero meron pa ring labis, pero because he became selfish and greedy, ang gagawin niya ngayon, gigibayin niya yung dati niyang warehouse at magtatayo siya ng mas malaki upang kanya itong itatago. Alam ninyo ano ang magiging consequence ng isang taong nagiging greedy na? Wala na po siyang satisfaction sa buhay. Ang mangyayari sa kanya, hindi na magiging sapat sa kanya yung sobra-sobra na, pero darating ang araw, pati yung para sa ibang tao ay aangkinin pa niya, aariin pa rin niya sapagkat wala na siyang satisfaction sa buhay. Nagiging greedy na po sila. Kaya ang sabi ng Panginoon, love of money is the root of all evil. Kaya ang sabi rin ng Panginoon, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. At ang ating pong mapapansin sa kanyang pananalita at mababasa natin sa kanyang kaisipan dahil sa kanyang mga action na ginagawa, ang kanyang pananaw o ang kanyang paningin ay hanggang doon lamang sa kanyang sarili. At he can no longer look beyond himself. Hindi na niya nakikita yung beyond sa kanyang sarili. Ang abot ng kanyang paningin ay up to the limit lamang ng kanyang sarili. Kaya anuman ang dumarating na kayamanan sa kanya, dapat lahat yun ay sa kanya lamang. Hindi na niya nakikita ang kanyang kapwa. Hindi na niya nakikita
ang pangangailangan ng ibang tao. A fool cannot look beyond himself. Ang isang baliw ay hindi nakakakita ng lampas sa kanyang sarili. Ito'y pawang sa kapakanan lamang niya. Ang sabi ng Panginoon, masisira ang relasyon natin sa Kanya the moment nag-impok tayo ng kayamanan dito sa lupa. Kapag ang mga pagpapala or material blessing ay dumarating sa atin na kanyang mga anak, isipin natin, ito'y ipinagkatiwala lamang sa atin ng Panginoon. Yung pangangailangan natin, all our needs, ay doon kalakip. Subalit yung in excess o yung sobra rito ay ipinagkatiwala lamang sa atin ng Panginoon upang ang Diyos gamitin tayo bilang instrumento niya sa pagpapala sa ibang tao. Kaya sabi ko po kanina, a channel of blessing to others. Subalit kapag pati yung hindi para sa iyo, yung ipinagkatiwala lamang sa atin ng Panginoon upang to share this blessing to others, sapagkat yun ang layunin ng Panginoon, then we are living the life of a fool. Kasi po, anong mangyayari sa atin? Magiging selfish tayo, magiging makasarili tayo, hindi na natin kayang abutin ng ating paningin ang kapakanan ng ating kapwa. Ang turo ng Panginoon sa atin, all these commandments, sabing ganon, were summarized sa dalawang kautusan na lamang. Mahalin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong katapatan. At ang ikalawa, sabing ganon, mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ganyan pong mamuhay ang isang hangal. Haling ang ginamit pong salita ng Bible, or a fool. Hindi niya nakikita yung mga bagay beyond himself. Siya po'y makasarili. Siya po ay nagiging greedy at wala ng kapakanan na kanyang iniisip para sa kanyang kapwa. So yun po yung una. A fool o yung everyday life of a fool cannot go beyond. Ang kanyang paningin cannot go beyond. Limited lamang hanggang sa kanyang sarili. Ano po yung ikalawa? Sa buhay, sa araw-araw ng buhay ng isang taong haling or a life of a fool. In verse 19, ganito naman po ang sinabi niya. Pagkatapos na sinabi sa kanyang sarili na gigibayin niya yung mga imbakan ng kanyang mga ani, yung sobra-sobra ay nagpatayo siya ng malaki upang doon niya inilagay para sa kanyang sarili lamang, wala na yung para sa ibang kapwa. Kaya ang unang lesson o aral na dala-dala ng mensaheng ito, a fool cannot look beyond himself. Hanggang sa kanyang sarili lamang. Ang ikalawa, dito sa verse 19, pagkatapos niyang mapagawa yung mga bagong malalaking imbakan ng kanyang ani, ito ang kanyang inisip uli. In verse 19, ang sabi, at sasabihin ko sa aking kaluluwa, kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakakamalig para sa maraming taon, magpakahingalay ka, kumain ka, uminom ka, matuwa ka. In other words, ang sabi niya,
I will say to my soul, enjoy life, eat, drink, and be merry. Ano po ang ibig kong sabihin? Ang ibig ko pong sabihin sa mensaheng ito, yung haling, yung baliw, yung fool, hindi lamang na ang kanyang outlooks in life ay limited lamang and cannot go beyond sa kanyang sarili. Ang ikalawa po na mangyayari sa buhay ng isang haling o ng isang baliw ay ang nakikita lamang niya sa buhay ay yung hangganan dito sa lupa. Ang buhay na nakikita niya ay ang hangganan nito ay hanggang sa kanyang lifetime only. Not only that his foresight is limited for his own benefit alone, but also it will end to this lifetime only. Kaya ang sabi niya sa kanyang kaluluwa, I will say to my soul, enjoy life, eat, drink, and be merry. Hindi po ba yan yung ang hangganan ng kanyang paningin ay panglupa lamang? Hindi niya nakikita yung magiging buhay in the second life. Ganyan ang buhay sa araw-araw ng isang baliw, ng isang fool. Every day in the life of a fool. Hindi niya piniprepare. He doesn't prepare for the second life. Nalalasing siya sa kanyang kayamanan. And ang enjoyment niya is and pleasure ay para dito lamang sa lupa. Hindi naabot ng kanyang paningin ang ikalawang buhay. Kaya anong sabi ng Lord? Sabi ng Lord, huwag magtipon ng kayamanan dito sa lupa. Magtipon kayo ng wealth na makalangit sapagkat ang mas mahalaga yung ikalawang buhay. But a fool is different. Ang araw-araw ng kanyang buhay, ang kanyang enjoyment and kanyang pleasure in life ay hanggang sa dulo lamang ng kanyang buhay dito sa lupa. Ang kanyang foresight ay hindi lumalampas sa hangganan ng kanyang buhay dito sa lupa. Ala siyang preparasyon para sa buhay sa ikalawang buhay. At ang katulad niya ay isang haling o isang baliw. Wala na pong yung mga bagay na makalangit na sinasabi ng Panginoon, ang ipunin ninyo, ang impukin ninyo ay yung mga bagay o yung wealth na it will last until the second life. Yung makalangit, yung madadala natin sa ikalawang buhay, katulad ng paglilingkod natin sa Diyos, ang ating pagmamahal o pag-ibig sa ating kapwa, ang pagsunod sa kautusan ng Diyos, yan ang dapat nating imbahin at itipunin dito sa lupa sapagkat iyan ay kayamanan na madadala natin dun sa langit o dun sa ikalawang buhay. At kung sakaling ang isang anak ng Diyos ay pagkatiwalaan tayo ng wealth ng ating Panginoon, huwag maging tayong short-sighted. Let us look beyond ourselves. Kaya ang madalas ko pong ituro sa mga kabataan sa aking pagiging pastor, ang sabi ko, remember this principle in life as a Christian, as children of God. As you step or climb the ladder of success,
make sure meron kayong isang inaakay papunta dun sa tugatog ng tagumpay. Sapagkat yun ay pagmamahal sa ating kapwa. Yun ang utos ng Diyos sa atin. Tayo'y nagiging instrumento at channel of blessing, daluyan ng pagpapala, kaya't nakakapagbigay tayo ng kalwalatihan o glory sa ating Panginoon. Ganyan po, nahahayag ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng ating buhay at sa pamamagitan ng ating outlook. At ito rin po ang dapat na maging laman ng ating puso, ang preparasyon sa ikalawang buhay. Pero yung baliw, every day in the life of a fool, ang kanyang outlook in life cannot go beyond his lifetime here on this earth. Ang kanyang paningin ay hanggang dun sa dulo lamang ng kanyang buhay dito sa lupa. Wala siyang preparasyon dun sa second life. Kaya huwag tayong maging short-sighted. Let us look beyond ourselves and let us also look beyond our lifetime and prepare for the second life. What is the message of the story? Ano po yung mensahe ng kwentong ito? Una, ang vision ng isang baliw cannot go beyond himself. Laging sa kanyang sarili o end dun para sa kanyang sariling benefit at kapakanan. Ano man po ang dumarating na pagpapala sa kanya, hanggang sa kanya lamang. Pag dumating sa kanya, hindi na pwedeng lumabas yun. Dahil ang paningin niya ay hanggang sa kanyang sarili lamang. Ang kanya ring foresight ay limited only during this lifetime. Ang hangganan ng kanyang paningin ay para sa kanyang sarili. Ang hangganan ng kanyang paningin hanggang sa kanyang buhay lamang dito sa lupa. Hindi ito aabot sa ikalawang buhay. Hindi lalampas sa kanyang sarili para sa kapakanan ng kanyang kapwa. And yung pangatlo po, a fool do not value his soul. Pakinggan ninyo yung verse 20 and 21. Dapat sinabi sa kanya ng Diyos, ikaw na haling, hihingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa at ang mga bagay na hinihanda mo ay mapapa sa kanino kaya. Gayon nga ang nagpapakayaman sa ganang kanyang sarili at hindi mayaman sa Diyos. Dun sa verse 20 po, sakali, sabing ganon, nagimpok ka ng maraming kayamanan dito sa lupa. Sabing ng Panginoon dito sa mayamang ito, ngayong gabi kukunin ko ang iyong kaluluwa. Ang tanong niya, kanino maiiwan yung mga bagay na inimpok mo dito sa lupa? Ang ibig po sabihin ng Panginoon, hindi mo madadala sa iyong libingan ang lahat ng kayamanang inimpok mo para sa iyong sarili lamang. Sabi ko nga nung last Sunday, meron na ba kayong nakita na pinaglalamayan na mayaman na yung kanyang mga alahas na diamante, yung mga ginto, yung kanyang mga pera, yung kanyang bank book, nandun sa kanyang kabawong? Wala po. Sapagkat hindi niya madadala yun. Ano po ang madadala niya? Yung kayamanan na makalangit. Ano po yun? Ano yung mayamang
kayamanang madadala mo sa langit. E di yung pong ginawa mong paglilingkod sa Diyos. Isa pong kayamanan yan na kaya mong dalin sa langit. Alin pa po? Yung pagmamahal mo sa iyong kapwa, ang pagtulong mo sa iyong kapwa, isa rin pong kayamanan yan. Sapagkat nakikita mo beyond yourself ang kapwa. Kapag mayroong dumarating na pagpapala sa iyo, kabahagi ng pagpapalang iyon ay yung kapwa. At yung mga pagsunod natin sa kautusan ng Diyos, ay yan ay kayamanang madadala natin sa langit. Kaya ang sabing ganon, ngayon sabing ng Panginoon sa kanya, kukunin ang iyong kaluluwa sa gabing ito. Yung kayamanang inimpok mo, na inihanda mo para sa iyong sarili, kanino yan maiiwan? Sabi ng Panginoon. And then verse 21, ganyan nga ang nagpapakayaman sa ganang kanyang sarili at hindi mayaman sa Diyos. Ano po yung pangatlong lesson dito sa ating pinag-aaralan? A fool do not value his soul. Hindi na nga niya nakita yung mangyayari sa kanya sa kabilang buhay. Yung kanyang kaluluwa ay hindi pa niya pinangalagaan. Una, ang araw-araw sa buhay ng isang fool ay limited lamang para sa kanyang sarili. Laging sa kanyang sarili lamang. Kapag anumang pagpapala ay naiimpok para sa iyong sarili at hindi nagiging bahagi ang ibang tao, ang ibig pong sabihin niyan, you are living every day the life of a fool. Ang ikalawa po, kapag ang iyong foresight o paningin dito sa lupa, habang ikaw ay yumayaman ng yumayaman at hindi mo nakikita o pinaghahandaan ang ikalawang buhay, then you are living the life of a fool. And then ang ikatlo, once na hindi mo binigyan ng value ang iyong kaluluwa, you are living the life of a fool. Napakahalaga ang kaluluwa ng tao sa mata ng Diyos. At ang value ng isang bagay, we can determine the value of something by the price we pay for it and by whom who paid for it. Ang halaga ng isang bagay ay makikita, malalaman sa pamamagitan ng halagang ipinangbayad mo rito. At pati na kung sino ang nagbayad dito. Ang atin pong kaluluwa ay tinubos sa pamamagitan ng kamatayan at dugo ng ating Panginoon. Yan po ang pinagbayad sa ating kaluluwa bilang pangtubos, a ransom payment. Ganyan po ang value ng ating kaluluwa sa mata ng Diyos. Napakahalaga ng value ng ating kaluluwa sa mata ng Diyos. That is the value of our soul. Anong value ng ating soul? Di malalaman natin yan kung ano yung pinambayad bilang katubusan ng ating kaluluwa. Anong sabi po ng Bible? Ang mismong dugo at kamatayan ng ating Panginoon ang siyang pinangbayad sa ating kaluluwa. Bakit po? Kasi napakahalaga ng ating kaluluwa sa mata ng Diyos. Kung ating kaluluwa ay mahalaga sa mata ng Diyos, bakit hindi natin pangahalagaan ang value ng ating kaluluwa?
ang taong ito, ang mayamang ito, ay tinaguriang baliw o fool ng ating Panginoon sapagkat siya'y namuhay araw-araw na hindi niya binigyan ng pagpapahalaga ang kanyang kaluluwa. Samantala, ang Panginoong Diyos, inilatag niya ang kanyang pag-ibig sa tao na ibinigay niya ang kanyang buhay. Siya'y namatay at ang kanyang dugo ay nabuhos doon sa krus ng Kalbaryo upang tubusin ang ating kaluluwa sapagkat napakahalaga ng kaluluwa ng tao sa mata ng Diyos. Samantala, ang buhay ng isa araw-araw na buhay ng isang baliw ay hindi niya pinangangalagahan ang kanyang kaluluwa. In Matthew 16:26, ang sabi ng Panginoon, "What does it profit a man to gain the whole world but loses his own soul?" Makamit mo man ang lahat ng kayamanan dito sa lupa at pagkatapos mawawala naman ang iyong kaluluwa. At kung sakali man, mas magandang sabihin, sabi ng Panginoon in Matthew 16:26, magkano ang kaya mong ipambayad sa iyong kayamanan upang matubos ang iyong kaluluwa? Matthew 16 verse 26. The reason why God do not want us to gather material wealth is because we cannot use our wealth to buy the salvation of our soul. Kaya ang sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Bakit po? Kasi yung kayamanan mong yan, kahit ang kayamanan ng buong mundo ay mapasayo, hindi mo man kayang gamiting pambayad para sa kaligtasan ng iyong kaluluwa. Anong dapat mong tipunin dito sa lupa? E di yung kayamanang makalangit. Alin po yun? Maglingkod ka sa Diyos. Mahalin mo ang iyong kapwa. Sumunod ka sa kautusan ng ating Panginoon. Yan po ang kayamanang kaya nating dalhin sa langit. And the saddest thing is, ito po yung nakakalungkot. Ang isang fool will never and would not allow his wealth to be lessened. Hindi po papayagan ng isang baliw na ang kanyang kayamanan mabawasan. Bakit po? Kasi sa kanya lamang yun, makasarili siya. Greedy nga siya. Kaya hindi niya kayang ipambayad yung kayamanan niya kapalit ng kanyang kaluluwa. Meron pong isa ring kwento patungkol sa isang a young rich man in Mark chapter 10. Lumapit siya kay Jesus. Ito po ay kabataan. Napakayaman. Bata pa siya. Lumapit siya kay Jesus. At ito ang kanyang tinanong. What shall I do that I may inherit eternal life? Anong dapat kong gawin? Sabi niya. Ang tinanong niya si Jesus. Anong dapat kong gawin para makamit ko ang buhay na walang hanggan? Ang kaligtasan ng aking kaluluwa. In other words, yun ang kanyang ibig sabihin. Anong dapat kong gawin para iligtas ang aking kaluluwa? Ang sagot po sa kanya ng Panginoon, go and sell whatever you have and give them to the poor. Eto na ngayon. Sinubok siya ng Panginoon. Humayo ka. Ipagbili mo ang lahat ng iyong kayamanan o tinatangkilik. At pagkatapos, yung proceed, yung pinagbentahan mo, i-distribute mo sa mga mahihirap. Alam niyong ginawa nung
nung batang mayaman? Nalungkot siya. He became sad and left. Nalungkot siya pagkatapos iniwanan si Jesus. Kaya ang sabi ng Panginoon, mag-iingat po kayo sapagkat ito ang sabi ng Panginoon, how hard for a wealthy man to enter the kingdom of God. Napakahirap para sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. Mas madalian niya ang kamelyo na makapasok sa butas ng karayom. It seems so impossible. The message is very, very clear. Ang isang kamelyo hindi makakapasok dun sa butas ng karayom. Imposible yun. Kaya, pero binigyan pa niya ng puwang ng possibility that a camel can penetrate or go through the needle's eye. Pero napaka-imposible, sabing ganon, na ang isang mayaman ay pumasok sa kaharian ng Diyos. Why? Bakit po kaya? Sapagkat, una, ang kanyang paningin ay para lamang sa kanyang sarili. Yun po ang isang bagay kaya mahirap na pumasok ang isang mayaman dun sa butas ng karayom. Kasi hindi niya nakikita ang kanyang kapwa. Makasarili siya, greedy siya. At hindi lamang yun, ang kanyang foresight ay limited only during his lifetime. Hanggang dito lamang sa lupa ang kanyang paningin. At ang ikatlo, hindi niya pinangangalagaan ang kanyang kaluluwa. Walang value sa kanya ang kanyang kaluluwa. Iyan ang buhay ng isang baliw sa araw-araw. Mga kapatid kong minamahal, paano po natin mabibigyan ng kalwalatihan ang ating Panginoon? Ang gawin po natin, mag-impok tayo ng kayamanan, ng mga bagay na makalangit. Kaya po, dun sa ating tekstong binasa kanina, kung babasahin natin patuloy, ang sabi niyo, huwag kayong mag-alala para sa inyong mga pangangailangan sa buhay. Yung inyong kakainin, kung yung comfort in life, na mamuhay kayo ng comfortable sa mundong ito, huwag kayong mag-alala doon. Ang sabi ng Panginoon, inako ko na yan. Akong may responsibilidad sa inyo. My God shall supply all my needs according to His riches and glory. Kaya po, mga kapatid kong minamahal, huwag po tayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Ang gawin natin, kung ipapahintulot ng Panginoon na tayo'y pagyamanin ng mga material wealth dito sa lupa, ang gawin natin, let us look beyond ourselves. Lampasan natin ang ating pagiging selfish at pagiging ganid sa salapi. At ang ating paghandaan ay ang ikalawang buhay. Gamitin natin yung anumang kayamanang ibibigay sa atin ng Diyos para sa kalwalatihan ng ating Panginoon, upang yun ang magsilbing kayamanang dadalhin natin sa ikalawang buhay. At ang ikatlo, ang gawin natin, pangalagaan natin ang ating kaluluwa habang tayo'y nabubuhay. Every day in the life of a fool. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid. Maraming salamat po sa lahat ng nakasama natin ngayong umaga. Nawa ang mensaheng ito ay naging pagpapala sa atin at naging warning na rin na ang mahalaga sa buhay ng isang Kristiyano ay hindi yung kayamanang panglupa, kung hindi yung kayamanang makalangit.
tayo po ay magsara sa isang panalangin. Manaming Diyos, sa amin pong pagkakatipon ngayon sa Espiritu, sa pamamagitan ng pagsamba through live stream, kami po ay nagpapasalamat sa iyo, Ama. Nawa ang lahat ng bagay na ito ay magbibigay sa iyo ng kalwalatian. Glory to your name. Sa aming pagsamba ngayong umagang ito, Panginoon, ay gabayan mo ang aming pamumuhay. Nawa, Panginoon, hindi kami masilaw sa mga bagay na kayamanan dito sa lupa na nasisira at maaring mawala sa amin, kundi kami, Panginoon, ay matutong maglingkod sa iyo ng tapat. May kagalakan sa aming sarili. At kung may mga pagkakataon na ang iyong pagpapala ay dumating sa amin, ay may bahagi din namin sa aming mga kapatiran, sa aming kapwa, sapagkat ito ang iyong kalooban sa aming mga buhay, sapagkat ito ang siyang kayamanang maaari naming dalhin sa langit. O Ama naming Diyos, nagpapasalamat kami po sa lahat po ng inyong paggabay sa aming mga buhay. At patuloy ko pong idinadalangin yung mga kapatid na mayroong mga special request sa iyo, Lord. Pakinggan mo ang kanilang tinig at ako'y naniniwala sa pamamagitan po ng iyong malawak na biyaya at pagmamahal sa iyong mga anak. Ikaw ay nakahandang sumagot sa aming mga panalangin at kahilingan sa iyo. Pagpalahin mo po ang lahat ng nakasama namin sa umagang pananambang ito at ang lahat po ng pasasalamat, lahat ng kapurihan ay tanging sa pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid. Aside. I'm leaving my past behind. I'm setting my heart and mind on you, Jesus. I'm reaching my hand to yours, believing there's so much more, knowing that all you have in store for me is good. It's good. Today is the day you have made, and I will rejoice and be glad in it. Today is the day you have made, and I will rejoice and be glad in it. I won't worry about tomorrow. I'm trusting in what you say. Today is the day. Oh, 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 oh. Today is the day. Aside. I'm leaving my doubts behind. I'm giving my hopes and dreams to you. Only you, Jesus. Jesus. Hallelujah. I'm reaching my hands to yours, believing there's so much more, knowing that all you have in store for me is good. It's good. Today is the day you have made, and I will rejoice and be glad in it.
Pastor Trey.